Hallelujah! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it! Thank you, Lord! Salamat po, Panginoon naming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa aming pagtulog, na alam po namin kayong nagbabantay. Salamat sa umagang ito. Salamat sa pagbilang aming Hari, aming Panginoon at tagapagligtas na nagmamahal sa aming Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, kami aawit, kakanta at sisigaw para lamang sa iyo, sapagkat napakabuti nyo at napakapagmamahal na Ama, O Lord. Kaya Lord, muli, ang aming dalangin, ang aming pagsigaw ay sa inyo, sa makapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen! 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 Let's all clap our hands! Malaya, malayang, malayang, malaya. Lahat ng malaya ay sumigaw! Malaya, malaya, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay binawi na ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Muli tayo umawit! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Sa lahat ng pinalaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi na ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking mararanasan. Muli ating pangawiting malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi na ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking mararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi na ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad. Malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw.
himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay binawi na ng lumusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi na ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi na ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hallelujah! Sa lahat na nakaranas ng pagpapalaya at kapangyarihan ng Diyos ay sumigaw na! Hallelujah! Oh, amen! Sa lahat ng pinalaya ng Diyos, sumigaw ng amen! Yes, amen, Lord! Maraming salamat po, Lord! Tunay na napakabuti mo, mahal na Panginoon. Bakit? Kasi binigyan nyo kami ng reason kung bakit, Lord God, gumising kami ng maaga ngayon upang narito kami, Lord God, sa iyong tahanan upang papurihan ka, Panginoon, awitan ka, Panginoon, at bigyan ka ng papuri, Lord. Tunay nga ang kamangha-mangha ka, Lord God, dahil ikaw ang unang umibig sa amin, Lord. Kaya naman, Panginoon, binabalik namin ang pag-ibig para sa iyo, Panginoon. Amen. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong awitan ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Sa aking puso, ikaw lang talaga, ikaw lang talaga. Luwalhatiin at bibigyang halaga. Buhay kong magulo ay iyong binago, kaya ito
sa'yo. Lahat ng papuri ay sa'yo. Aming banal Minsan pa na naman, hallelujah, taas natin ating mga tinig sa Panginoon. at ako'y namamangha sa'yo. Tunay ngang namamangha sa'yo. Lahat ng papuri ay sa'yo. Aming banal na Diyos. At ako'y namamangha sa'yo. Tunay ngang namamangha sa'yo. Lahat ng papuri ay sa'yo. Aming banal na Diyos. At ako'y namamangha sa'yo. Tunay ngang namamangha sa'yo. Lahat ng papuri ay sa'yo. Aming banal na Diyos. Lahat ng papuri ay sa'yo. Aming banal na Diyos. Lahat ng papuri ay sa'yo. Aming banal na Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, lahat ng papuri at pagsamba, pagpalakpak, pagsigaw, pagsayaw, Lord, sa iyo po namin inihandog, sa iyo po namin tinataas, Panginoon. Niluluwalhati ka namin, sinasamba ka namin, pinapasalamatan ka namin. Holy Spirit, thank you sa napakatamis mong presensya sa umagang ito. Salamat din po sa mga kasama namin na ngayon, Panginoon, sa isang layo ni Panginoon, mapangiti ka namin sa lahat namin gagawin. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Sa iyo pong papuri, sa iyo pong aming pagsamba, sa iyo pong aming paggalang, Lord Jesus. Amen! And amen, and amen. Hallelujah. Sige po, habang tayo po ay naupo, ngitihan po ninyo yung mga tabi nyo. Amen. So, yan, praise God. So, tawagin po natin si Pastor Ani para sa pag-welcome sa ating mga VIPs, sa ating mga guests. Purihin ka, Lord, sa araw na ito. Pwede po ba natin sabihin, I love you, Jesus? Hallelujah! Napakainit na pagsamba natin sa araw na ito. Alam ko po na nagagalak ang Panginoon. At lalong masasayahan ng Panginoon dahil meron po tayong mga kasama today. Mga very important persons na kasama po natin ngayon. Una po, nais po natin i-welcome galing po sa US ang ating pong kapatid na Sister Mirna. One of the Lucin sisters po. Ayan po. Sila po ay ating pong mga kapatid na patuloy po na faithful sa ating pong simbahan. Salamat sa Lord dahil po nakasama natin siya today at pati po yung kanya pong mga kasamahan. Nakuha po ba yung pangalan niyo po kanina? Yan. Ito po, nais po nating i-welcome din mga kasama po ni Sister Mirna, si Jamie po ba? Tama po ba? Ay, hindi po. Teka. Ayan. Si Sister Fatima. Yon, Sister Fatima Reynante. Welcome po. Taga-Kaingin Kawit po siya. Thank you po for coming kasama ni Sister Mirna and si Edna Nacional. Sister Edna Nacional, andito po. Hi po, welcome po. Siya po ay kapatid
Mother po ni Rain, no? Nakakatuwa naman po na nandito po. At si Sister Jamie Messia. Sister Jamie, where are you? Sister Jamie Messia Tayag. Ayun, welcome po. Siya po ay invited po ni Teacher Laika. At yung pong isang kasama po ni Nanay Mirna, Sister Mirna, ay si Sister Margie. Welcome po. Welcome po sa SOB family. Kayo po ay kapamilya dito. Kaya po, sana po maranasan niyo po, maramdaman niyo po yung pag-ibig ni God dito po sa amin, sa mga kapatiran po natin. At ang awitin po na ito ay para po sa inyo na mga na-miss namin, nakasama namin for the first time. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko ay kayo. Blessing po kayo. Thank you, God bless sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko ay kayo. Thank you, God bless sa inyo. Pagpalain po kayo ni Lord sa inyo pong pagdalo dito po sa SOB. Mahal po kayo ni Lord. Gusto po namin sabihin, mahal po kayo ni Lord. Whatever po na gusto nyong hilingin sa Panginoon, dasal lang po, panalangin lang po sa Kanya, maririnig niya po yan. And nais din po nating ihatid, no? Sila Ate Mirna at si Fatima, dahil alam ko si Fatima ay papunta na rin po siya ng US. Kaya hinahatid po namin kayo ng panalangin ng pagliligtas ng Panginoon. At success, victory po kung ano man po yung inyo pong plano sa pagpunta niyo po doon. God bless po. And meron pong dahilan para magpasalamat din sa Panginoon dahil po meron po tayong mga birthday celebrants. Pwede po ba natin makita yung ating mga celebrants this week? Yan po. Nung 14 po, nung Hearts Day, no? Hearts Day, happy birthday po kay Sister Honey Mora and Kylie Ikong. Sa 20 po ay si Sister, ang ating pong prime leader na Sister Michelle Madlang Bayan. Happy birthday! Sa 21 naman po si Mark Mora. Sa 22 po si Brother RB Vela na nasa Dubai. Sa 24 po, prime leader din po natin si Brother Albert Dumangon, ang tatalino ng SOB. At sa 26 po, si Brother Jonas Estampa. So, awitan po natin sila. Wedding anniversary, meron po ba tayo na magsa-celebrate na kanilang? Nung 16 po, sa 16 po, today, wedding anniversary po ng ating homegrown pastors na si Pastor Romeo and Pastora Cindy Papina na nasa SOB Apayao. Kaya po, awitan po natin sila ng birthday song and happy anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Amen! Pagpalain po ng Lord kayo ng mahabang buhay, maraming wedding anniversaries at maraming birthday celebration po ang ibigay ni Lord sa inyo. Congratulations po! Muli ay nais po nating batiin ng congratulations po ang ating mga nagtapos last week. No, they are 21 students sa ating discipleship process na natapos po sila sa Victorious Christian Living Class, BCLC, last Sunday. Sila po ay 21 students and thank God, they are 21 graduates also. Wow. Hallelujah! Sana kayo po ay papasok na po sa next level po ng inyong leadership training. So, nasa School of Leaders 1 na po kayo, already Leadership 1. Kaya po,
inaasahan po namin na matapos nyo po ang lahat ng process ninyo hanggang kayo'y maging ganap na mga cell leaders ng ating simbahan. No? So, yan po sila. No? At may mga iba pa pong mga pinarangalan sa kanila pong mga pagsisikap po sa kanilang pag-aaral. Okay, so mamaya po, gusto ko pong ibigay sa inyo na break muna po ang klase po ninyo ng BCLC, ay ang Soul One Foundation and Soul One Family. Next Sunday po, resume na po tayo. Tama na po ang bakasyon. Okay po. So, mamaya 4:30 naman po ay kami naman pong inyong mga lingkod ay pupunta naman po sa SOBGMA. Kaya po lagi niyo po kaming ipagpe-pray kasi sa buong Sunday ay maghapon po kami na nagmi-ministry, and ang wish lang po namin, ang declaration po namin, pinapanalangin niyo po kami araw-araw na po, lalo na kami po yung mga leaders po natin dito sa simbahan. At sa hapon din po, meron din po nagpupunta na mga leaders natin dun po sa SOB, NAIC, at meron din po tayo na once in a month na nagpupunta po tayo doon sa SOB Gentry. So may mga life group po tayo dyan. Kaya palakpakan naman po natin si Lord sa mga pagmi-ministry po natin. It is all for the glory of our Lord. Amen. At nais po nating alalahanin din sa ating mga panalangin, yung ating po mga nasa prayer list. Pwede nyo pong picturean yung ating pong mga kapatiran na may mga karamdaman po. Si Sister Tin sa Closa po ay nakalabas na po sa hospital, thank God. At pati ang kanyang baby. Nais din pong nating ibalita na God is doing good para po sa kapatid natin na si Brother Joseph Madlang Bayan. He's getting better na po. And then, yung pong mga nagsama po ng kanilang mga pangalan po na ipapanalangin, please, kayo din po ang magsabi sa multimedia kung okay na po sila, na po, para po maalis na po natin dyan. Alam po natin na pinagaling na sila ni Lord. Amen? So, para naman po sa ating pagkakaloob, ito po yung pinaka hate ng iba. Sinasabi kong hate ng iba kasi yung iba hindi pa talaga nakapundasyon. Hindi pa niya napatunayan talaga siguro sa buhay niya kung paano siya pagpalain ni Lord. Pero ito po yung sikreto ng total blessings po para sa atin. Kung ang kailangan natin, financial blessing din po ang nais ni God na i-share natin. Kaya po sa ating pong pagkakaloob ngayon, nandito po sa Proverbs chapter 11:25 or Kawikaan 11:25, mas maganda pong, ayan, sabay-sabay nga po natin basahin ito with the count of 3. 1, 2, 3. A generous person will prosper. However, represses others will be repressed. In Tagalog po, yan, sa Mabuting Balita version, basahin nga po natin ito. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Hindi po ako nagsabi niyan, si Lord po. Kaya po maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng mga kapatiran, members natin, mga friends po natin abroad, mga relatives po natin na faithful na nagbibigay ng kanilang tithes, pledges, and love offering po. Tiyak po na sa verse na yan, ang inyong pagsagana ay pagkakaloob ni Lord. Kaya God bless po sa ating lahat na marunong magkaloob ng may kagalakan. God bless you po! Ang pag-ibig mo ay di nabibigo, pag-asa ko sa'yo ay di naglalaho. Kaya kong lumabang para lamang sa iyo, di mo ko iniwan, di mo pinabayaan. Ang pag-ibig mo ay di nabibigo, pag-asa ko sa'yo ay di maglalaho.
Kaya kong lumaban para lamang sa iyo. Di mo ko iniwan, di pinabayaan. Ibibigay lahat sa iyo, Ama. Bibigay lahat sa iyo, Ama. Bibigay maglingkod sa iyo. Bibigay maglingkod sa iyo. Di ko titinag sa problema. Di pa titinag sa problema. Di bawat sa pagsamo. Bawat sa pagsama. Ibibigay lahat sa iyo, Ama. Bibigay lahat sa iyo, Ama. Bibigay maglingkod sa iyo. Bibigay maglingkod sa iyo. Di pa titinag sa problema. Di pa titinag sa problema. Di bawat sa pagsamo. Di bawat sa pagsama. Ibibigay lahat sa iyo. 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 Yes po, tayo po'y tumayo at itaas ang ating mga kamay ng sa bilang ng 1, 2, 3. 2025 is back with super abundant grace. Super abundant grace for multiplication, acceleration, position, expansion, and for every difficult situation we face. We will boldly shout grace, grace in Jesus' name. Amen! Yes, amen. Thank you, Sister Delia, sa iyong panguna sa ating declaration. Yan. Amen. Okay, so, muli nga, tinan mo ngayon katabi mo. May katas pa ba yan may bakas pa ba yan ng love month? O heart day? Mukha ba bang puso? O humahaba na naman ang uso? Ayan. Ayan, dapat hindi humahaba ang uso. Patuloy pa rin tayong may puso sa ating ginagawa natin. Amen. So, tayo po lubos na nagpapasalamat sa umagang ito. Wow, kasama po natin ang ating kapatid. No? Siya po ay, di mo po natin nakita every day, every Sunday, every service, pero sa live stream po ay sila po ay naka-connect po sa atin. And thank you rin po sa mga pag-share nila ng blessing sa church. So, kayo po ay blessing po sa amin and nawa po ay lagi kami maging blessing din po sa inyo. Yan. So sa ating po mga pinabunot ng mga personal word, no? Yan po ay personal word ng Lord sa inyo. Sabi nga, every word na galing sa Lord is a miracle word. So, dinideklara po natin yan. Kaya ikangitin nyo po kung ano man po yung nakuha nyo. Dahil tunay nga, yan po ay personal na ibinibigay ng Lord para sa inyo. Yan. So, last Wednesday, tayo po ay nagkaroon ng pagbibigay diin sa usaping pag-ibig. Yan. Sino po dito ng Wednesday? Yan. Meron po ba tayong natutunan? Yan. So, sabi nga, pag buwan ng mga puso, lagi po nasa isip natin, sino kaya ang aking the one? Yan. Sino akin the one? Pero actually, sabi nga, looking for the one? No. Receive the only one and be the one. Yan. Hindi po tayo magiging lubos na matinding mangingibig kung wala sa atin ang author ng pag-ibig, which is our Lord Jesus Christ. No, binigay niya ang definition, binigyan ng God ang definition, ng napakagandang definition ng pag-ibig. 1 Corinthians chapter 13. Love is patient, love is kind. Yan. So, napakaganda po ng kanyang binigay na kahulugan. Kaya nga, instead na looking for the one, no, receive the only one. Kasi pag na-receive mo the only one, siya din po ang pipili ng iyong the one. And madalas inisip po natin, pag po tayo ay naghahanap ng the one, yung standard natin, sana ganito, mabait siya, maputi siya, mahabang hair niya. Sa malalaki naman, tall, dark, and handsome. Oo, pero ngayon, di na uso yun. Tall, dark, and happy na lang. Kasi minsan yung handsome doon, nakakatakot na. So, kaming mga cute na lang, yun lang. Ayan, so, okay, so,
receive the only one. Mas nakakatakot daw yung sobrang pogi, no? Hindi mo alam kung pareho kayo ng makeup na ginagamit. Oo, poging-pogi kayo pala, pareho kayo ng lip tint na ginagamit. So, kaya okay na yung katabi mo, cute lang, oh. Yan, mga ganyan lang, no? So, receive the only one. No, kasi kapag tayo ay nasa atin po ang Panginoong Hesus, yung pag-ibig niya ang nasa atin, hindi tayo mananakit. Di ba? Hindi tayo mangbubuli. Hindi tayo yung manggagamit ng mga tao para lang sa ating sariling kaligayahan, pero nakakapanakit po tayo. Hindi tayo maninirang puri. Hindi tayo magiging, natin sisiraan yung kapwa natin. Because si Lord, ang iniisip niya sa pag-ibig is more on giving than receiving. Kaya ka naghanap ng mamahalin kasi dapat dahil hindi mo makontain sa puso mong sarili lang yan. Either ito ay kaibigan, o pamilya, or personal, yung babae sa lalaki, lalaki sa babae. Gusto mong i-share yung love. Kaya kung nasa iyo si Jesus, now, dapat ay inisip natin kundi yung stand lang ng the one, ang una mo isipin, be the one. Kasi minsan, nanliligaw ang lalaki, para lang isama sa listahan. O babae, magbo-boyfriend para humaba ang listahan, haba ng hair. Pero ang tanong, kaya magtatanong sa akin, bakit, Pastor, pwede po ba ako manligaw? Ayan, ganito po tayo sa discipleship kasi. Minsan kahit personal, nagtatanong. Ang tanong ko lang, bakit mo sa liligawan? Ngayon kung wala kang plano sa future na siya sana, in the near future, huwag ka muna maligaw. Dapat maganda yung plano. Kasi pag maiksi ang plano, parang yung ikinasal, after ng honeymoon, di ba? Nakatanaw yung lalaki sa malayo. Sabi ng babae, nung kanyang asawa, mahal, kala ko ba ikaw pinaka-mapalad na lalaki sa mundong ito ngayon, today? Niyakap niya asawa niya. Sabi niya, love, totoo yun. Ako ang pinaka-masaya, pinagpalang lalaki sa araw na ito. Kasi napangasawa kita. Kaya sabi niya, bakit ang lalim ng iniisip mo? Parang ang lalim ng tingin mo. Kasi mahal, iniisip ko, anong gagawin natin sa ating golden wedding anniversary. So, yun yung be the one. No? Kaya, looking for the one, no. Receive the only one and be the one. So, sana po yung mga naka-attend dito nung last Wednesday, may natutunan po kayo. Okay? So, hindi basta oo ng oo, hindi basta ligaw ng ligaw. Dapat may magandang plano at nire-ready ang sarili na maging the one. Yan. Sabi nga, in John chapter 10, verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. No? Jesus also came to give us abundant life. Yan. So, sa point na parito, para bigyan tayo ng abundant life. Yan. So, and eternal life plus life to the full. No, kagaya po binibigyan din natin ngayon, ang ating pong topic is about abundant grace, super abundant grace. Kaya nga, now, if you have the only one, Lord Jesus, you have the big quality to be the one. No, kasi pag ikaw may Kristo sa puso, hindi ka talaga iiwasan mo makapanakit. At ang pangako, si Jesus tinutupad. Kaya ikaw, pag nangako, sabi ka ng I love you, tutuparin mo. Hindi yung mga lalaking ang dami-dami sinasabi ng I love you. Sarap pukpukin ng kaldero, no? Kasi nananahimik ang babae, guguluhin nyo, bubulabugin nyo, tapos iiwan nyo lang sa ere. No? So, kaya yung mga lalaking basta-basta sabi na I love you, sarap pukpukin ng pukpukin nyo sarili nyo ng kaldero, no? Okay, babae lang sumigaw, lalaki hindi. Makupukpukin ng kaldero. Okay. So, kaya nga ating binibigyan din, again, super abundant grace. Because of God's love for us, dumating sa atin na super abundant grace, no? Okay, so, ito po'y binibigyan din natin. So, 2025 is the year of super abundant grace. This is what our 2025 will be like. Bukod sa personal word na binigay sa inyo, ito yung ating santaong declaration, super abundant grace. So, the idea of super abundant grace means that God's grace is meant to overflow in every area of our lives, transforming us, empowering us,
and enabling us to reflect the life of Christ through us. So, kaya nga, there are areas in our Christian walk that we have to grow into like prayer, thanksgiving, and rejoicing according to 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18. So, bibigyan natin lang ilang dagdag na paliwanag. So, we understand grace is something that forgives us when we fall. Yung biyaya ng Lord, no? Kahit na ilang beses tayo kamali, pinapatawad tayo. Ilang beses natin sa tinadikuran, iniwan, or hindi binigyan pansin, nandun yung grace na pagkapatawad. So, but grace is more than just pardon. It is a power that transforms us. Ang kagandahan dito, hindi lang niya tayo pinatawad. Binago niya pa tayo. O, kaya ngayon katabi mo, nakakatabi mo na ngayon, kasi binago yan eh. Okay? So, God's grace is super abundant. It is abundant. And more than enough for every area of our lives. Kaya nga abundant eh. No? Kaya nga sabi, mayroong kasabihan na kapag daw po sobrang busog, ano tawag doon? Abundant. Diba? So kasi sobra. Abundant. Abundant pala siya, abundant. Kasi sabihin, sobrang butsog, sobrang busog. Kaya, yun lang, no? Sabihin, overflowing. Sabi doon, abundant and more than enough for every area of our lives. Pangatlo, do we understand our need for grace not only to cover our sins, but also to shape our daily lives. Kaya sa umagang ito, nakaraan, growing in superabundant, di ba? Ngayon naman, the need to live in the superabundant grace. Ayan. So, the need to live in the superabundant grace. So, kailangan po natin mabuhay in the superabundant grace. Bakit? So, makatama natin dito, no? Sabi nga, meron pong naging kasabihan, grasa na lang talaga. Sino po dito minsan nasabi niyan? Grasa na lang talaga kung bakit ako nakakasurvive. Grasa na lang talaga kung bakit ako nabubuhay. Grasa na lang kung bakit ako nagpapatuloy. So, totoo naman po, no? Paminsan na ginagamit lang itong biro, pero this time, totoo, Lord. Grasya mo na lang talaga. It is only by your grace alone that I can do all this. Actually, sa biyaya ng Lord, kaya nagagawa po natin mga bagay na gagawa natin. Kung bakit po tayo nakakasurvive. Kung bakit hanggang ngayon, eto po tayo. Nakakaranas tayo pagsubok, nakakaranas tayo karamdaman, nakakaranas tayo ng mga kaguluhan sa isipan. Pero mapapansin mo, bakit tayo na dito? Nagpupuri siya pang kanina habang kumakanta tayo, no, parang ayaw na nating paawat sa kantahan. Ang sarap i-feel. Di ba? Yung kagandahan, kamanghamanghang biyaya ng Lord sa atin. So, si Lord yung dahilan kung bakit natin kinaya ang taong 2024. Tama. Di ba? Ano yung 2024 natin? Open doors. Sino po dito maraming pinto ang nabuksan sa Kanya? Amen. Parang mahina. Parang naipit ng pinto, yung sigaw nyo, naipit. Dapat malakas. Kasi nakatanggap ka, di dapat. Excited ka, no? Okay, so, si Lord yung dahilan kung bakit natin kinaya ang taong 2024. So, ibig sabihin, bakunin natin inspirasyon, kaya natin this year, kasi si Lord din kasama natin. Plus, ito yung blessing niya, super abundant grace. No? So, recognizing the need to live in superabundant grace is essential for our Christian walk. Ang tanong, why is there a need to live in the superabundant grace? Bakit ba natin kailangan na mamuhay in a superabundant grace? By the way, ito po mga ilang series po nating topic ay ito po pinagalob sa atin ng ating Senior Pastor Emeritus, Pastor Malo, no? So, in-explore namin, ilan mga pastor ang kasabayan ko pong dinidiscuss itong topic na ito, no? Tayo po ay medyo may pagka-uniform po tayo ngayon, no? Yung after nung pagpunta ni Pastora, doon mag-start. Kaya meron po kami sabay-sabay, meron pasimula pa lang. Pero itong isang buwan niya na ito po ang binibigyan din natin. So today we'll look at why we need to live in superabundant grace. And now this grace is essential for our Christian walk. Yan. In Tito
chapter 2, verses 11 to 14. Tito, Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 14. Again, Titus chapter 2, verses 11 to 14. Ganito po siya sabi, sapagkat nahayag ang kagandang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Nababasa niyo po ba? Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makabundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, itong araw na maahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging ang kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. So sumaatin po ang diwa at sumaatin po ang pagkapala ng kanyang mga salita. So bakit ba kailangan? Una, because superabundant grace teaches us to live godly lives. Superabundant grace teaches us to live godly lives. Halimbawa, yung taong lagi kayong pinagpapala at binibless, ano tendency ginagawa po natin? Binibigyan natin ng pabor. Tama. Pag may inutos siya, ano gagawin natin? Sunod kagad. Kasi, tumatanaw tayo ng utang na loob. So, matindi yung favor. Dito, pag tayo po ay pinagpapala ng Lord na super abundant grace, dapat ito nagtutulak sa ating para lalo tayong ganahang siya ay ating sambahin at paglingkuran. Tama? Kasi kapag ikay, sabi ko nga last Sunday, kapag ikay tinaasa ng sweldo, pag ikay binigyan ng bonus, talo kang ginagana magtrabaho. Pag binigyan ka ng tip, binigyan ka ng pabor, extra, ganado ka. Pag binagdagan ng baon mo, ganado ka mag-aral. Tama? Tama? Pag dinagdagan ng komunikasyon sa'yo ng boyfriend mo, girlfriend mo, ginaganahan ka makipag-communicate. Tama? So, ganun din kay Lord, habang tayo po ay binibless niya super abundantly, lalo po tayo na pupursigil lumakad ng pagiging maka-Diyos. Natularan siya at lumakad tayo ayon sa kanyang wangis. Ito, tinan nyo, yung biyaya ng Lord. Yung nakagawa ka ng kasalanan, pero ramdam mo pa rin na mahal ka ni Lord. Ang dami natin nagagawang kasalanan, pero ramdam pa rin natin na mahal tayo ng Lord. You know why? Because grabe yung grace ni Lord eh. Hindi ka worthy, pero pinatawad ka at pinagpala pa. Wow! Di ba? Hindi ka worthy, pero pinatawad ka at pinagpapala pa. Amen? Di ba? Ganun katindi yung love, yung grace ng Lord sa atin, no? No, si Lord, sabi nga natin, no, si Lord, hindi po yan i-condemn ka or lalo ka pang babaon o sisisiin everything. Hindi. Handa siyang patawarin, katanggapin ka, ano man ang kasalanan mo. Kasi si Lord nagre-restore, bumubuhay, nagbibigay pag-asa, nagbibigay ng chance sa tao. Kaya ganun din po tayo, no? Hindi po talaga madali na magmahal ng tao, hindi madaling magmahal ng kapwa. Kasi minsan, meron kang ginawa pero ang suklino hindi maganda. Pero sabi nga, tulad ni Kristo, magpatawad ka. Leave it to God. Lagi ko pong pinuturo sa inyo, no? Isumunyo lang kay Lord. No? Si Lord na ang bahala. No? Kasi si Lord nga, pinatawad tayo tulad ng tayo pinaging makasalanan. So it teaches us to say no to ungodliness. Sabi nga sa Titus chapter 2, Tito chapter 2 verse 12, ito nagtuturo sa atin ng talikuran ng makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Kaya nga po tayo, lagi natin binibigyan din, kapag tayo pumunta sa church, ano po ang goal natin? To serve, not to be served. Mangitihan ka man ng aser, huwag kang mag-iinis, huwag kang magagalit. Ako'y nagpunta para maglingkod, hindi para paglingkuran. No? Yung katabi mo, pero parang hindi mo feel yung galawan niya, huwag kang mainis. Narito ka para maglingkod, hindi para paglingkuran.
No? So, ang purpose natin ay mapasmile natin si Lord. Amen. So, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-control, upright lives in this present age. Okay. So, tinuturuan tayo na no to ungodliness. Kaya nga po tayo nag-church, paano na lang po tayo lumalim. Maramdaman natin, lumalim pa rin na sa Diyos. Kaya, every time na tayo matetempt na meron tayong gagawing something, maalala natin, hindi. Love ko si Lord eh. Ayoko siyang masaktan, ayoko siyang mabigo sa akin. Ayoko manghinayang siya sa pinapahiram niyang buhay sa akin. Lalakat ako according sa kanyang kagustuhan. Okay? So, when we live in superabundant grace, it teaches us to say no to the things that displeases God. No. Ibig sabihin, yung bagay na hindi sa matutuwa, no. Yung dinadapuan ka pa lang ng negatibong pag-iisip, sabi mo no, no. Sa tingin mo, parang masisira ang may kapa mo, no. I-rebuke mo sarili mo, no. Ayaw ko ma-displease si God. Kasi yung taong sisiraan ko, mahal ng Diyos yan eh. Kaya pag siniraan ko siya, masasaktan si Lord. Tama. So when we live in a superabundant grace, it teaches us to say no to the things that displeases God. Grace also teaches to say yes to the things that pleases God. Ito mag-yes tayo. Yes, 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 yes. Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yung mga bagay na katutuwa niya, iyon. Make me a blessing to someone today. Yes. Makatulong, yes. Mag-devotion, yes. Magpakalalim sa Lord, yes. Grace empowers us to live out the new identity we have in Christ, which is what? Christ-likeness. Yung biyaya ng Lord, ang siyang magiging daan din, tutulong sa atin. Na tayo po'y maging kawangis ng Lord. Okay? Yun po'y gusto na Lord, maging kawangis na tayo. Kaya nga tayo ang tawagin ay Kristiyano, maliit na Kristo. Hindi po maliit na Santo Niño, maliit na Kristo. Although yung katabi mo, mukhang Santo Niño, kulot-kulot yung buhok, pero hindi po yun. Maliit na Kristo. Ibig sabihin, yung wangis ng Lord, tayo po ang nagpapakita rin, o hindi natin nakita visually ang God o si Jesus Pero sa katabi mo, para nakikita mo kung sino si Kristo. So grace empower us to live out the new identity we have in Christ-likeness. Hindi yung dapat mukha tayong tupa. Hindi tayo mukhang kambing. No? Kita niyo ang kambing. Ano ang kambing? Puro me. Oh. Ano po ang huni ng tupa? Ang kambing, ano po yung tupa? English speaking po ang tupa, di ba? Medyo English ang tupa. Parang medyo mo. Parang mo. No? Hindi me. Tamo, me. Pag ikay puro sarili, kambing ka, me. Dapat hindi ganon. Dapat sabi mo rin, mo, I want to bless you. No? Gusto ko maging blessing sa iyo. So when you truly, superabundant grace is the power that changes you. We cannot change ourselves. By the grace of God, pwede tayong magbago. No? Sabi nga, do not conform, wag po tayo, sabi doon, 2 Corinthians 5, if anyone is in Christ, he is what? A new creation or creature, the old is gone, the new has come. Ang dami pagkakataon, sinubukan po natin magbago. Yung may bisyo, ang hirap. No? Talagang lumalaban, okay lang yun, lumalaban. Dapat tagang lalaban tayo. Pero, ang laban mo, ipalaban mo kay Lord. Kakayanin mo yan. No? So, hindi naman maitatago yung mga bagay-bagay na yan. Kahit minsan, nagpabango ka na, nag-candy ka na, naaamoy ka pa rin. Kasi, no, pero ang panalangin natin, tulungan ka ng Lord sa biyaya niya, totally matanggal mo. Aring struggle ka talaga.
So when you truly live in grace, it will truly transform the way you think, the way you act, and your desires. Okay. So pangalawa, mga kapatid, superabundant grace gives us hope and focus on the future. Sabi nga po niyan, and the Lord, He is the one who does before you, He will be with you. Do not fear nor be dismayed. Sasamahan ka, Lord, iingatan ka na, Lord. Pero dapat, nakahawak tayo sa Kanya. Hindi naman pwedeng lumakad ka mag-isa, tapos in-expect mo yung lahat ng bagay na mangyayari sa'yo. Hindi. Lumakad ka kasama mo ang Lord. Kapit kamay kayo ni Lord. Huwag kang bibitiw. Kaya nga, nandun yung super abundant grace eh. So, magbibigay sa atin ng hope and focus on the future. In verse 13, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, itong araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Sa English, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Kaya mga kapatid, listen, yung grace ni Lord ay sapat para makapagpatuloy ka sa journey mo sa Lord. Amen. Sino po dito binilas ng Lord? Sino po dito naramdaman yung grace ng Lord? Hindi lang po si Hannah Grace. Tayo po lahat nakakaranas ng grace. No? So kung tayo po nakakaranas ng grace sa Lord, meron tayong dahilan at meron tayong baon na magpatuloy sa journey. Mga kapit, dadaanan po tayo kahit no Wednesday, no? Nag-challenge po tayo. I think marami pong broken-hearted sa iba't ibang dahilan. Iniwanan ka na minamahal mo, nawala sa iyong trabaho, yung promotion na in-expect mo, hindi sa'yo napunta. Broken-hearted. May inaasahan kang blessing, hindi dumating. May inaasahan kang bisita, na-excited ka, hindi dumating, broken-hearted. Pero sabi nga, yung grace ni Lord, sapat para makapagpatuloy ka sa journey mo sa Lord. Kahapon po, habang ako po ay nagre-review, napanood ko rin po yung isang palabas, yung kabataan nagpakamatay dahil sa pag-ibig. Sabi ng babae, sabi niya, kung di mo ako babalik, papansinin, papakamatay ako. Sabi ng babae, di magpakamatay ka. Nagpakamatay nga. Masunurin yung lalaki. No? Oo, sayang. Masunurin pa naman siya. No? So, nagpakamatay. Hindi ito nilang journey. Nakakalungkot yung gano'n. Actually, marami pong tao ngayon, nandun na po sa isipang tapusin ang buhay dahil pili nila, wala na eh. Ito na lang ang solusyon. Kasi nga, hindi pa na nila natatagpuan ang Panginoon. Yung katabi mo, minsan nag-isip yan, wakasan niya ang buhay niya. Yung nasa isa pang katabi mo, naisip niya, wakasan ang buhay mo eh. Dalawa lang naman yan eh. Naisip niyang wakasan ang buhay niya. Pangalawa, naisip din niya wakasan ang buhay mo eh. Inggit na inggit sa iyan eh. Joke lang naman po. Pero hindi, sayang ang buhay. Kaya nga tayo, pinupukol natin, sinabahagi natin, yung biyaya ng Panginoon kasi yun ang pag-asa para makita natin ang okay, sarap mabuhay. No? Okay, sarap mabuhay. Sa pili ng Panginoon, ang sarap mabuhay. Di ba? So, yung grace ng Lord ang kailangan natin. So, living in a superabundant grace give us a focus on the future. Parang sinasabi ng biyaya ng Lord, tinulungan nga kita nakaraan eh. Sabi mo, give up ka na, tulungan kita eh. So, ngayon, matutulungan din pa rin kita. Lalagpasan mo yung matinding pagsubok nakaraan eh. Ngayon ka ba may bibitiw? Naranasan mo na yung matinding biyaya ng Panginoon. O matinding biyaya ko, sabi ng Panginoon. So, living in a superabundant grace gives us a focus on the future. Natatanaw mo yung future sa positibong bagay. Magkaka-blessing ako, angat ang buhay ko, magbabago ako, yung mga bagay na dati nawala sa akin, ibabalik ng Lord to. May pag-asa ang buhay. No? Tuloy lang ang buhay.
Yan. So the blessed hope is something that grace points us toward. It reminds us that no matter how difficult our current circumstances, there is a future glory that is ours in Christ Jesus. Ano man yan? No? Pagsubok lang yan eh. Sabi nga, ang pagsubok, dadaan lang yan. Ngayon, nasa iyo kung patatambayin mo, padaanin mo lang. Kaya sinasabi natin, no? Kasi dumadaan ako sa pagsubok ngayon eh. Huwag ka tumambay. Doon ka tumambay sa presensya ng Panginoon. Huwag ka tumambay mismo sa problema. Tumambay ka sa presensya ng Lord. Para maramdaman mo, hindi ka nag-iisa. Maramdaman mo, yakap ng Panginoon. Sabi ng Lord, anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita. Simula pa lamang, ipinanganak ka hanggang at nandun ko pa sa sinapupunan ng nanay mo, iningatan na kita. Kasi kung di kita iningatan, hindi ka nabuhay ngayon. Sinabihan ko nanay mo na huwag sa mukha mo ilagay ang diaper. Kaya nabuhay ka. Kahit inis na yung nanay mo sa'yo, bata mo pa lang, ang kulit-kulit mo na. So yung diaper, hindi pa rin sa mukha nilagay. So nandun yung grace ng Lord. It reminds us that no matter how difficult our current situation o circumstances, merong future tayo sa piling ng Panginoon. Grace help us to endure the struggles of this life because we know that the best is yet to come. Come on, the best is yet to come. Sabi mo sa katabi mo, the best is yet to come. The best is yet to come. May parating sa iyo. No? Super abundant grace may parating sa iyo. O this week, may parating sa atin. Kukunin po namin sa Batangas. May nag-bless po sa atin. Nawala na po ito. Noong una, sinare ko sa inyo, biglang napaiyak po ako kasi parang naibigay nung hindi nagkaintindihan, naibigay sa iba. Sabi ko, sir, napaiyak po ako kasi parang kasalanan, parang feeling ko na guilty ako, lumampas yung blessing. Months na ang lumipas. Actually, 2024 yon, late 2024, talagang dinamdam ko po siya. Kasi parang feeling ko, no, nakalampas yung blessing. Then, this 2025, super abundant grace, tumawag. Sabi niya, Pastor, good news. Hindi kinuha. Kaya kunin mo na dito yung upo ang binibigay ko sa iyo. Ito pa. Blessing. Nadagdagan pa. Meron po tayong 5 table na pang-encounter. Ito pa. There's more. Meron po tayong binigyan tayo ng divider pang office. Lalagay po natin sa pang multimedia. Even sa GMA. Haharangan na po natin yung multimedia. Alam niyo yung pang office na divider? Iba yung tabi-tabi yung mga tas may divider. Ayun. So, yung binigay po sa atin yung secretary. Hindi. Napangiti si Iman. Yung table, yung divider, hindi yung secretary. Okay, so... Anak siguro ni Brother Manny ito, no? Okay, so... Meron divider na bigay sa atin. So, I think iba nating mga, para lalong maganda yung itsura ng ating mga divider dyan, pwede nating ilagay yun. And mga meeting o kaya tinatawag nating mga pag-aaral, pwedeng mahati-hati po yun. So, wow. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, simple lang eh. Gustong gamitin ng kaaway ang mga pagsubok mo para mawalan ka ng tiwala kay Lord. Pero, ito ang ginagamit ni Lord para mas lalo kang magtiwala sa Kanya. No, yung bang tipong wala ka ng hope, wala ka ng chance, wala ka ng pupuntahan, doon tayo sumusuko eh.
Yung mga hopeless cases, marami po sa atin dito, kaya mo nabigyan pansin ng Lord, yung talagang wala ka nang pupuntahan. Lord, si Lord na lang talaga. Kaya napaluhod tayo sa pagluhod natin yun, doon natin naramdaman, si Lord, nandyan. Niyakap tayo, kaya napayak tayo, Lord, salamat, no? Kaya sabi doon, gustong gamitin ng kaaway yung mga pagsubok mo para walang ka ng tiwala kay Lord. Pero si Lord, kaya niyang i-twist yung negative into positive. No? Kaya nga tayo po ngayon, di ba? Yung buhay mo walang kwenta, ngayon, binigyan ng Lord ng kwenta ang kwento ng buhay mo. Nag-get niyo po ba? Binigyan ng Lord ng kwenta ang kwento ng buhay mo. Dati, walang gustong panuurin ang buhay mo. Wala ang kwenta sa tingin na iba. Pero thank God, basura ka man sa tingin na iba. Pero si Lord, special ka. Sabi mo sa katabi mo, special ka. Special child ka ni Lord. Parang pakinggan yung special child, no? Special ka. Okay? So the superabundant grace of God helps us to keep our eyes on Jesus' return. Yung biyaya niya, ito magdadala sa atin. Ito magdadala po sa atin para asamin na mag-intayin si Lord. Ma-excite kay Lord. Yung na-excite ka sa pagdating ng Panginoon. Sino mo dito na-excite kayo sa pagdating ng Panginoon? O sino dito yung sa pagdating ng Panginoon, ang feeling nyo parang maniningil? Yan na Judith. Ay na Miralco, puputulan tayo. Tatago ka. Pero pag confident ka at alam mo ikaw ay nasa Panginoon, anumang oras dumating ang Panginoon, wow, amen. Amen. Diba? So, the superabundant grace, God help us to keep our eyes on Jesus' return. So in terms of hardship or discouragement, are you living with hope? Without the hope of Christ's return, we would be left to live in despair and fear. Pag hindi po natin naiisip si Lord babalik, pwede tayong maging papeti-peti, pwede tayong complacent. Hindi. Anytime, kaya hindi pinapaalam ng Lord kung kailan sa darating eh. Kasi kung alam ng tao kung darating ang Panginoon, magpapakasama sa ng next week, last week. Halimbawa, this week, magpapakasama ako. Kasi next darating ang Lord, bago dumating, magpapakabait ako. Hindi. Mas matalino ang Lord. Kaya hindi yan sinabi, walang kakaalam kung kailan sa darating. Ibig sabihin, pero sure, darating siya. Hindi niya pinaalam kasi dapat naka-ready tayo all the time. Hindi niya pinaalam dahil ang kailangan, ready tayo all the time. How about you? Halimbawa, are you ready? Ready ka ba ngayon? Kung sukaling dumating ang Panginoon. And lastly, superabundant grace transform us to be a people who are zealous for good works. No? Superabundant grace transform us to be a people who are zealous for good works. A people zealous for good works, sabi nga dyan. Ano ba ibig sabihin niyan? Yung word na zealous, kasi baka kala nyo, negative, no? Zealous, defined in Greek, zelotes. Zelotes. One who is earnestly committed to a cause. Deep commitment to a side or purpose. An enthusiast. Titus chapter 2 verse 14, who gave himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for himself a people for his own possession, zealous for good deeds. Amen. Yung biyaya ng Lord, magtutulak sa iyo para lalo kang ganahang gumawa ng mabuti. Yung kabutihan ng Lord, hindi ka makakatiis na hindi gumawa din ng mabuti in return. Kaya nga po naanan natin, di ba? Dapat tayong marunong magpasalamat sa Lord. Any blessing, small or big, thank you, Lord.
Marunong tayong mag-appreciate. Marunong tayong tumingin sa mga positibong bagay. No? Hindi dati ang buhay natin wala sa Panginoon, ang bigat-bigat, lahat-lahat lang negative. Makakasalubong mo, pangit naman ito. Ang sungit naman ito. Hindi niya alam, mirror on the wall lang. Yung, di ba, sa loob ng church, minsan, pag talaga hindi talaga focus ka, no, napapansin mo yung batok na nasa unahan. Ang itim naman ng batok niya. Habang iniisipan mo yung batok na nasa unahan, iniisipan ka rin nasa likod mo. Polka dots naman ang batok nito. May lahing Dalmatian yata to. Siya naman, tingin naman niya, has puppies, kulubot yung batok. Tapos pag uwi mo, bakit hindi ko napili si Lord? Paano mo mapipili? Batok na may batok ang pinapansin mo. Ang pansinin mo, yung talk ni Lord. Ano ba naman yung suit niya? Parang sapin ng lamesa pag may okasyon. Ano ngayon? Siya sapin. Ikaw mukha ka naman plato. Di ba? So, wag mo sa kawayin. Magsama kayo. Kombinasyon yon. Sapin ng lamesa, tapos plato. Malay nyo, kayo talaga ang nakatugmang maging friendship. Silo, sabi doon, good works, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is right. So superabundant grace transform our hearts so that we no longer live for ourselves but for the glory of God. Di ba? I'm no longer live but Christ lives in me. Hindi na ako nabubuhay. Kaya, Lord, less on me, dapat mas malaki ang Lord na nagmamanifest sa atin. Yan nyo. Pag si Lord nagmamanifest sa iyo, naiwasan mo maging manifest. Sensitive. Konting bagay lang, parang nana. Konting bagay, galit ka na, naiirita ka na, sungit-sungit mo, pumapatol ka na. Pero nag-manifest ang Lord sa iyo, meron ka ng pagpipigil sa sarili. Ang pag-ibig ay may pagpipigil sa sarili. Sa iyo, ang bunga ng Espiritu, pagpipigil sa sarili, pag-ibig. No? So, the goal of God's grace is to purify us so that we can live lives that reflect His goodness. We are called to be zealous for good works, eager to serve, eager to reflect the character of Christ in this world. By the way, yung BCLC pong graduate na 21, we're so thankful kasi nandun yung eagerness nila. Actually, meron po tayong BCLC na ngayon maging SOL1 Part 1. No? Nag-usap kami ni Pastor kasi yung SOL1 po kasi merong 1 and 2. Yung 1 ay discipleship. Yung pangalawa ay family. Kaya yung BCLC, kayo po ay mag-elementary, which is SOL1 foundation. Then, yung SOL1 ngayon na isa, magpa-family. Yan. Sakto naman sila ay nagpa-family, except kay Rain. Okay lang, Rain. Kalma ka lang. Chill ka lang, no? So, bata ka pa naman. Okay, so, by the way, thank you kay Mami na nakasama ni Rain ngayon. So, and then, meron po tayong gagraduate ng college, yung SOL2. Hinintay na lang po namin yung kanilang mga requirements. No? So, yung kanilang thesis. Wow, kumaka-thesis, no? So, actually, hindi naman hirap yung ating process. Oo, pero napakadali lang po yun. Pero habang tumatagal, lalo po nyo nakikitang, wow, ang sarap ng process. So, we are called to be zealous for good works, eager to serve, eager to reflect the character of Christ in this world. Kaya kung binanggit yun, dahil sa mga graduate po natin, ang dami po nagdi-desire na makapasok sa ministry. Eager to serve. Amen. So living in the superabundant grace compels us to live a life of selfless love,
good deeds and a passion for the things of God. By the way, meron po tayong mga binigyan ng special award. Meron po tayong special pagkilala doon sa mga nagtap, yung complete and devotion, complete attendance, yung soul winner of the year. So, isa po sa mga matindihan po dito yung kanilang presidente, si Brother Julie, no? So, ang tatay ng light bearer generation. Asa ba si Brother Julie? Tatay Julie. So, asan ba siya? Sige. Hintayin po natin. So, congratulations sa Hati family. Actually, for the first time, no, buong pamilya halos, no, nasa process po sila magkakaklase na hindi naman po naging problema yung bisa kasi pagkasama yung pamilya, problema na, pero sila naman di po naging problema. So, kaya nakakatuwa. So, living in the super abundant grace compels us to live a life and selfless love, good deeds, and a passion for the things of God. Brother Manny, pwede ka ba dito sa harapan? Brother Julie, dito ka sa harapan. Pakibad mo nga yung pambarangay mo. Pakibad mo. Ayan. Ba't tinapon mo? Kunin mo. Ayan. Namamalo din po ako na matanda eh. Na. Oo. Sabi ko, hubarin mo lang, hindi ko mo sinabi, tapon mo. Kasi ipapasuot ko sa kanya. Ayan. Oo. Kinakabahan si hindi kita pinapalitan. So, ipinapasa ko lang, ibig sabihin symbolically, we are welcoming you sa Ushering Ministry, which is your dream. Pangarap po niya yan eh. Yan. So, yan. So, nadagdagan po tayo ng tanod. Oo. So, nadagdagan po tayo ng tanod. So, thank you. God bless you. Welcome sa Ushering Ministry. Nandun yung eagerness to serve eh. Actually, yung service nga po niya, tinanong po natin siya, no? Ano ba ang gusto mo ministry? Bilis naman binawi, hindi mo na pinaramdam ng matagal. Oo. Oo. Minsan, iniisip mo talagang mamalo din ng matanda eh. Oo. So, nandun yung passion for the things of God, no? Nandun yung passion. Tinanong siya nung fellowship, lunch and fellowship, dito ko po, dahil sa pagkatapos, no? Ano ministry niya, nakaka-amaze kasi, hindi niya masabi, sabi niya, hindi po masabi ko anong exactly ministry. Pero actually, sa mga pinapangarap niya maging usher. Kasi nag-start yun nung pumunta si Pastor Malu. Oo, nakita niya na buo yung Three Stooges. Oo, magkakaano sila. So, and sabi niya, parang nakita ko po kasi talaga parang mag-soul win. Kaya po meron po tayong gawain sa Wawa. Baka sa Rosario Wawa po siya. Weekly po yan. Sa pangunan ni Brother Manny. No? Tayo po nakakapunta pa minsan po doon. And looking forward one day ay ma-establish po natin na malaki. Magkaroon tayo ng SOB bandang Rosario o bandang Noveleta. And it is not impossible kasi dumadami po yung mga leader po natin, no? So, again, good works are the fruit of a heart. Kaya nga, now if you have only one, if you have the only one, Lord Jesus, now you have to be the one. Kung nasa iyong Panginoon, ano mang position, ano mang ministry, you have to be the one. Ready ka puso mo eh. Kahit anong tawag ng Lord sa'yo, ready puso mo kasi nandun ang Lord sa puso mo eh. So, good works are the fruit of a heart that has been changed by grace. Good works flow naturally from a life that has redeemed, purified, and empowered by God's superabundant grace. Ang tanong, are you eager to do good works for the kingdom of God? As we have received this superabundant grace, may it change us in every way so that we reflect the glory of our Savior
and live lives that point to others to the power of His love. Now, again, review po natin. Why do we need to live in the superabundant grace of God? Una, superabundant grace teaches us to live godly lives. Superabundant grace gives us hope and a focus on the future. Kung wala kang pag-asa, piling mo you're parang dead end, no? Handang ibigay ng Lord sa iyo yung kanyang grace. Superabundant grace transform us to be a people who are zealous for good works. Dahil nasa atin yung biyaya ng Lord, yung pag-ibig niya. Now, ikaw, you are the one. Amen. You're able. You're able. Dahil sa biyaya ng Panginoon, ito tayong lahat. Binigyan ng pag-asa, binigyan ng buhay, pinagkatiwalahan. Kaya tumindig tayo na may galak sa puso, at sabihin, Lord, yes, Lord, I love you and I will serve you no matter what. Amen. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, hindi ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, hindi ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Hey! Sinabi ng Diyos, angat ang buhay ko. Dancers. Sinabi ng Diyos, sasanggana ang buhay ko. Kaya't ako'y masasaya, pagka sinabi ng Diyos ay sinabi niya, hindi ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Rumaragas ang pagpapalay, aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man mapunta. Rumaragas ang pagpapala ay aking natanggap na. Diba? Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, hindi ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Maragas ang pagpapalay, aking nararanasan. Di ako nagtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man mapunta. Rumaragas ang pagpapala ay aking natanggap na. Ano yung matatanggap natin? Rumaragas ang pagpapalay, aking nararanasan. Somebody pray for our Di VIPs. ako magtatangka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man mapunta. Rumaragas ang pagpapala ay aking natanggap na. Anong gagawin natin? Kaya't ako'y magsasaya, kapag sinabi ng Diyos ay sinabi niya, hindi ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Kaya ako'y magsasaya, kapag sinabi ng Diyos ay sinabi niya,
Hindi ko bibitawan lahat ng pangako niya. Kaya ako'y magsasaya hanggang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Hindi ko bibitawan lahat ng pangako niya. One, two, three. Lumaragas ang pagpapalay aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung bakit sa'kin napupunta mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala. Sabihin mo sa katabi mo, ating mararanasan. Lumaragas ang pagpapalay ating mararanasan. Hindi ako magtataka kung bakit sa atin napupunta mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala ay aking natanggap na. For the last time, lumaragas ang pagpapala. Lumaragas ang pagpapala ating nararanasan. Hindi ako magtataka kung bakit sa'kin napupunta mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala ay 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 ating natanggap na. Amen. Taas mo ating mga kamay natin. Receive the blessing of the Lord. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Yes. May the Lord bless you and keep you. Make His face to shine upon you and give you peace. More favors, more blessing. And receive the super abundant blessing from the Lord. Today at sa mga araw na nating mabuhay tayo sa biyaya at pag-ibig ng Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. So once again, we love you. To God be the glory.